May dugo! Naku po! Sigaw na gumulantang sa buong mansyon. Pumunta agad si Lorena sa pinanggalingan ng sigaw. Ano ba yung iskandalong ginagawa mo, Telma? Ay aga-aga. Galit na pinagsabihan ng mayordoma ang babae dahil naabala ito sa kusina. Ngunit pangilid-ngilid ang luha nito nang kanyang ituro ang nanikita dugo sa sahig. Kaya pagkakita ay agad na naalarma sila. Sus Maria Josep, ano nangyari dito? Pagkataka ng babae, dali-daling pumunta sa kwarto ni Daniel. Subalit bago silang lumabas, eksakto naman, pagdating ni Roger at Fernan, nakagagaling lamang sa ehersisyo sa may hardin. Manang, anong ginagawa niyo dito? Ang ingay niyo po. Baka magalit si Boro. Panunita ni Roger kay Lorena na walang kamuwang-muwang sa mga nangyari. Teka, anong nangyari dito? Singit ni Fernan na mapansin ang mga dugo nagkalat. Nagkatingin na lamang si Lorena at si Telma. Nagpuntahan na rin ang mga iba pang kasambahay na nakarinig ng sigaw. Matapos iyon, ay tumugon ito kay Roger at nagwika. Nako, Roger, Fernan, hindi nga namin alam ang nangyari. Sinilip namin ang sila sir pero wala siya doon. Tumingin si Roger sa kanyang orasan at napakamot na lamang sa ulo. Yari na naman kami nito manang, Lorena. Traffic pa naman pa syudad at kamalas-malasan pa, nawawala pa si Bossing. Napabuntong hininga ang tatlo. Hindi nga sana sila mag-aalaala kung hindi lang nakita ang dugo sa sahig. Dumagdag pa dito ang isang kasambahay na nagsisilbi kay Margarita na lumabas ng sila dito. Natawag nito ang kanilang pansin dahil sa kinikilos ito. Halos, pasubsob ito sa kanilang harapan. Mabuti na lamang at taroon si Roger at asalo ang kanyang balikat. Humahangos pa ito ng bigla nagwika. Manang Lorena, si Miss Margarine po nawawala. Bunga dito na siya nagpakaba sa mayordoma. Sumagot ito. Ano ka mo? Si Miss Marga din? Sigurado ka ba dyan? Hinanap mo na ba sa... Opo manang, hinalugog ko na po ang kwarto at pati sa bakuran, maging sa hardin. Pero wala po siya. Napansin ko na rin po ang dugo na iyan. Nanginginig na sabi nito. Lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ng dalawang pinagkakatiwalaan ni Daniel. Iniisip kasi nila na baka may nakatuntun sa babae at tinira na ito. O di kaya naman ay dinukot. Hindi na napigilan pa ng dalawa magsalita. Anak ng pating naman oh. Mayayari niyan tayo lalo. Sambit ni Roger. Iwang na tayong tumunganga diyan. Dagdag naman ni Fernan. Kung kaya naman ang dapat na tahimik na umaga ay naging maingay at magulo. Sa paghahanap ng mahigit 30 katao sa nawawalang si Daniel at Margarita. Makalipas ang halos kalahating oras sa pagpapalahaw at pagsigaw nila. Sa wakas, ay may nakaisip rin tumingin sa baybaying dagat at talampasigan. Mataas sa tirikta ang araw kung saan naroon sila, Daniel at Margarita, na wala pa rin malay. Nakahiga lamang ang dalawa sa buhanginan. Natuyo na ang dugong-dulot ang sugat mula sa mga bubog sa talampakan ng Ginoo. Ilang sandali pa ay makikita ang isang lalaking tumatakbo papalapit sa kanila. Baka sa kanya mukha ang pagkagulat nito na matagpuan ang dalawang nakahandusay sa buhanginan na walang malay. Halos magkandara pa ito. Masilip lamang at pangsuri ang kalagayan ng mga amo. Subalit sa kanyang paghipo sa kanilang mga noo ay nasa latiya ang mataas nilang temperatura. Para sa mataas ang kanilang lagnat, dala ng tubig na natuyo sa kanilang damit at pati na rin ang hambog ng gabi. Hindi nagkatubili ang lalaki at kumaripas ang takbo pabalik sa hardin kung saan nagtitipon ng mga naghahanap sa kanila. Hoy! Sigaw nito habang papalapit sa kanila. Kumakaway ito at muling humiyaw. Oy! Nakita ko na sila! Bilis! Nasa tabing dagat sila at mataas ang lagnat. Dali-daling tumakbo ang mga tauhan at nagtulong-tulong sa pagbuhat sa dalawa. Hindi lingid sa kanilang kaalaman ang sugat at tinamo ng Ginoo at maging alagnat ng mga ito. Agad na nasikaso sa kanilang mga kwarto ang dalawa. Pinalitan ng damit, nilinisan, pinunasan ng upang bumaba ang lagnat. Sinunduran ng kaibigan ni Daniel na si Dr. Robles upang tingnan ang dalawa. Unti-unti, iminulat ni Margarita ang kanyang mga mata. Nakaramdam ito ng pananakit ng ulo, ng katawan at lalamunan. Pipilitin pa sana niyang tumayo.
Subalit pinigilan siya ng kanyang tagasilbi na alam po nga na rin sa pagkilos niya. Miss Marga, huwag ka munang tumayo. Magpahinga ka muna. Payo nito sa kanya. Inaninag niya ang nagsasalita at siya ay nagwika sa medyo malatang boses. Anong nangyari? Paano ako nakarating dito? Patuloy sa pagpintig ang kanyang ulo. Miss Marga, ano bang ginagawa ninyo sa tabing dagat? Pinag-aalala niyo kaming lahat. Ano itong maluha-luha? Yumuko si Margarita habang pilit na inaalaala nangyari. Sorry, wala ako sa matinong pag-iisip kagabi. Mayroon ba kayong problema ni Sir Daniel? Kung nais niyo po ng kausap, andito lang po ako. Wika ng dalaga. Ngunit alaala ni Margarita ang bili ni Daniel na huwag makikipagmabutihan sa mga tagasilbi, kung kaya naman tumahimik na lamang siya. Wala, salamat. Matipid niyang sagot. Sige po, Miss Marga. Magpahinga po muna kayo. Si Sir Daniel rin ho ay nagpapahinga sa kabilang silid. Wika nito. Si Daniel? Andito siya? Hindi ba't araw ng balik niya sa syudad ngayon? Pagtataka pa niya. Tila nakalimot sa nangyari sa kanila. Opo, kaso po, kagaya ninyo, mataas din ang kanyang lagnat. At hindi rin po siya makakalakad Sagot pa ng dalaga. Nilalagnat? Bakit? Hindi makalakad. Ano nangyari? Pag-aalala rin niya. Tumingin sa kanya ang kanyang kausap ng may pagtataka. Hindi niyo po ba naalaala nangyari? Hindi po ba kasama ninyo si Sir kagabi? Sa mga oras na iyon, sa wakas, ay bumalik na rin sa kanyang alaala ang buong pangyayari sa tabing dagat. Nabalot siya ng kahihiyan sa natuklasan. Kaya naman, pilit na bumangon at tumindig si Margarita mula sa kanyang higaan. Ngunit pa sa ungusan ng pag-alaala ang kanyang kahihiyan, kaya nagpasya siyang puntahan ang Ginoo. Saan po kayo pupunta, Miss Marga? Pagpigil nito. Ngunit tinignan siya na masama na Margarita. Pabayaan mo muna ako. Kailangan ko makita si Daniel. Sa kabilang silid, maririnig ang apat na boses ng kalalakihan na nagkakwentuhan. Isang pamilyar na boses ang nagsalita. Habang ibinabalot ng benda ang kakatahing sugat nito sa talampakan. You got 3 stitches, Daniel. 3. Mataas ang boses nito. Salamat, Doc Robles. Tugon naman ito. Pasalamat ka at hindi pumasok ng sobra yung malaking hiwa. Sino ba kasi may sabing tumakbo ka ng tumakbo na may tubo sa talampakan, Aber? Ito ang mga gamot na iinumin mo. Bilin pa ng doktor. I got it, Doc. Kailangan pa namin umalis kinabukasan. Sabi pa ni Daniel. Bossing, ipagpaliban muna natin iyon. Tingnan mo nga iyan, Kontra ni Roger sa kanya. Tama siya, boss. Hindi ka makakalakad. Gatong pa ni Fernand sa kanya. I'll be fine. Pagkatanggol ni Daniel sa sarili. Are you fucking crazy, Daniel? Kapag ganyan ka ibang doktor na lamang ang tawagin mo sa susunod. Natahimik ang dalawang nagchichismisan sa likod. At si Daniel naman tumingin sa kanya. Sorry, Daniel. But I won't permit you to leave this house. Kung kailangan na magpadala ako dito ng isang nurse, gagawin ko para... No, don't. Matinding tumanggi si Daniel. Sige, magpapahinga ako. Mga ilang araw bang kailangan? 2 weeks, Daniel. Dahil sa mismong sakong ka nadali, matagal maghihilom iyan at hindi ka pwedeng maglakad-lakad. Kung gusto mo, mapabilis ang paggaling mo. Paliwanag ng doktor. Fine, I'll follow your instruction. Labagman sa loob, walang nagawa pa si Daniel. Ngayon, sino ang kakausapin ko para mapaliwanagan ng mga dapat na gawin? Tanong ng doktor. Kami, Doc. Pwedeng-pwede kami. Pagkukusang loob ng dalawa. Pero hindi pumayag si Daniel dahil meron siyang papagawa sa kanila. Papasagot ng si Daniel nang biglang bumukas ang malakas ang pinto at sumulpot si Margarita. Ako, Doc, ako na lang po ang mag-aalaga sa kanya. You? What the hell are you doing here? Sigaw ng isang lalaki. Nakatayo si Margarita sa labas ng pintuan ni Daniel. Hawak-hawak niya ang doorknob, pawisan, at namumutla pa dahil sa dinaramdam ng sakit. Huminga siya ng malalim. Tila ba kinakabahan sa kung ano ang sasabihin ni Daniel.
Ngunit bago pa man siya nagkalakas ng loob ay narinig na niya ang iba pang mga tinig. Kung kaya naman nagpasya siyang pakinggan muna ang mga ito. Ngunit sa kanyang pakikinig ay napag-alaman niyang lubhang nasugatan ang Ginoo nang dahil sa kanya. May bubog at tibo siya sa paa ng mga oras na iyon. Pero nagawa pa rin niya akong iligtas. Bakit, Daniel? Wala akong idinulot sa iyo, kundi paghihirap. Nalungkot siya ng husto. Pakiramdam niya, nadadami ang Ginoo sa kamalasang taglay niya. Kaya naman ang marinig, nangangailangan nito ng tagapag-alaga, ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Agad ang inikot ang doorknob at buong lakas na tinulak ang mabigat na pinto. Kakaibang excitement ng kanyang naramdaman at biglang bulalas ito. Napatingin sa kanyang 4 na lalaking nasa loob ng silid. Ngunit isang boses ang nangibabaw at siya napatigil sa kanyang kinatatayuan. You? What the hell are you doing here? Pangungunang tanong ni Daniel. Nakakulot ang noo nito at nakatitig sa kanya na masama. Napalunok na lamang siya at nalakasan ang kanyang loob. Lumapit siya kay Doc Robles at kinausap ito. Ngunit binara siya nito bago pa makapag-umpisa. You should be resting now. May sakit ka pa Nasaan ang nagbabantay sa'yo? Margarita. Pag-question pa nito at binanggit pa ang kanyang tunay na pangalan. Nagkatingin na lamang ang tatlo. Marga po. Miss Marga ako dito, Doc. Sagot niya, sabay hawak sa kamay nito. Ang kanyang mga mata ay sadya naman nangungusap na hindi mo matatanggihan. Doc, okay na ako. Hayaan niyong ako na lamang ang mag-alaga kay Daniel. Total naman, ay kasalanan ko ang lahat. Yumuko ito at maya-maya pa ay maririnig ang hikbi ng babae at pagtulo ng kanyang mga luha. Uy, Miss Marga, bakit ka umiiyak? Panunuya naman ni Roger. Hindi ba't si Bossing dapat nang umiyak? Dahil sa mga tahi niya sa paa? Pangasar pa nito, sabay tawa. Binatukan siya ni Fernan. Gago, nagagatong ka pa talaga. Umiiyak na nga. Sita naman ito sa kasama. Aray, sakit Pinapatawa ko lang pare. Paliwanag nito. Umaling si Daniel sa ingay ng dalawa, kaya pinalabas muna sila. Makakaalis na kayo. Iwan niyo muna kaming 3 dito. Malamig niyang utos. Lumingon naman ang doktor at maging si Margarita sa kanya, ay may bahid ng pagtataka. Pagkaraang lumabas ang dalawa, ay tinawag ni Daniel ang pansin nila. Seryoso ang mukha nito, at sadyang nakatitig lamang sa babae. Halika dito. Tinawag niya ang babae habang tinuturo ang upuan sa tabi ng kama. Sumunod naman agad si Margarita at umupo malapit sa kanya. Dok, hindi ba makakasama sa kanya kung siya mag-aalaga sa akin? Sa tingin mo, kaya niya? Seryosong tanong ni Daniel. Sinalat ng doktor ang noo ni Margarita at sinuri siya. Medyo maputla ka pa rin pero huminto sandali upang mag-isip. Wala namang kaso. Ang gagawin naman niya maglinis ang tahi mo araw-araw. Magpalit ang dressing ng sugat mo at syempre, linisan ka. Napaubo si Daniel. Linisan? You mean? Namula naman ang mukha ni Margarita. At dahil nakita ito ni Doc Robles, tinanong niya agad ng babae. O ano? Aatras ka na ba, Margarita? I mean, Marga. Pang-asar din ito sa babae. Gumisin hindi kaaya-aya si Margarita. Oo, Doc. Kayo ko naman ang lahat ng iyon. Yun ikong ayos lang kay Daniel. Ibinalik naman niya ang desisyon kay Daniel. Ayos lang. Pilit na sabi ng Ginoo at umiwas ito ng tingin mula sa kanya. Marahan at malinaw na pinaliwanag ni Doc Robles ang mga gamot na dapat niyang inumin sa oras. Tinuruan din niya si Margarita kung paano ang tamang proseso ng paglilinis at ang kapalit ng gasa o benda sa sugat ito sa talampakan. Kasama na rin dito ang tamang temperatura na nararapat kay Daniel at kung gaano lang katagal ito dapat manatili sa tubig makalipas ang 1 linggo. 1 linggo? Gulat na sabi ni Daniel. Doc Robles, hindi pa pwede na hindi ako maligo ng 1 linggo. Reklamo nito. Tumawa ng malakas ang doktor. Kaya nga nandyan si Marga para punasan ka. Tugon nito. Wala itong nagawa, kaya tumahimik na lamang. Matapos ang mga ibinigay na instruction, ay naghanda na upang umalis si Doc Robles.
So, ano? Kailangan ko ulit magpiring? You know the drill, Robles. At salamat. Wikang marahan ni Daniel. Margarita, maaari mo bang tawagan sila Roger at Fernand sa kwarto nila para may handa ang speedboat bago sila gabihin sa daan? Okay, Daniel. Saglit lang. Tugon nito. Doc Robles, salamat sa panggagamot sa akin at pasensya na sa abala. Makakabawi rin ako sa inyo. Maling pasalamat ito. Tumungo ang doktor matapos marinig ang kanyang sinabi at lumabas na si Margarita. Pababa na sana siya na maalaala niya ang bagay na nais niyang itanong sa doktor patungkol sa mga peko sa kanyang katawan at iba pang bahagi ng kanyang balat. Kaya naman bumalik ito sa kwarto ni Daniel. Papasok na sana siya na marinig ang seryosong usapan ng dalawa. Muli siyang nakinig sa kabilang panig ng pinto. Kumusta si Rito? Nakakop up na ba siya sa pagbabago? Tanong nito kay Daniel. Nagtangka siya magpakamatay kagabi, Robles. Dahil nakakuha ng kapalit ng asawa ni Spencer, ang mga gagong Baldamesa, at mukhang masayang-masaya pa ang gago. Talagang halang ang mga kaluluwa. Nanggagalaiti ang boses si Daniel. Napaisip tuloy si Margarita kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Daniel sa pamilya ng dati niyang asawa na handa nitong tulungan kahit isang estrangerong katulad niya. Sumagot ang doktor. Malalim ang sugat ni Daniel. Mas malalim pa sa mga sugat at petal tanatamo ng kanyang balat, lalo na ang kanyang mukha. At ang marinig niya iyon ay parang tumigil ang kanyang mundo. Ang aking mukha? Sugat. Anong sagot? Sa unang pagkakataon ay sinalat na maigi ni Margarita ang bawat kanto at detalye ng kanyang mukha at doon inakapa niya ang bakil-bakil at ukawakang bahagi ng kalahati ng kanyang mukha. Muntik na siyang mapasigaw kaya tinakpan niya ang kanyang bibig. Bakit hindi ko naisip ito? Bakit ngayon ko lamang napagtanto? Kaya ba walang salamin dito na isa? Ang akala ko ay ayaw lamang ni Daniel. At dahil sa narinig, unti-unti niya napagtagni-tagni ang mga bagay-bagay. Sinulsin niya ang katotohanan sa buong pangyayari ng araw ng kanyang unang pagkamatay. At tumuho sa matinding emosyon, galit at luha mula sa kanyang mga mata. Naikiyom niya ang kanyang daliri sa kamay at patuloy na nakinig sa usapan. Hindi pa naman niya alam. Hindi ko alam kung anong dudulot ito sa kanya. Kaya mabuti pang itago ito hanggat maaari. At least for now, maring wika ni Daniel. Ikaw ang bahala. Pananagutan mo na siya ngayon. Pero paalaala lang, Daniel, mga Baldamesa ang kalaban mo. Pabala pa ng doktor. Alam ko. Pero dapat silang magbayad. At baka kahit demonyo ay mapaahon nila. At mapalitan na sila sa impyerno. Balik nito sa doktor. Loko ka talaga. O siya, kailangan ko nang bumalik sa bayan. Pamamaalam pa ng doktor. Sandali lang, Robles. Yung sinabi ko sa iyo sa nakaraan, kaya mo bang gawin iyon sa kanya? Nakatitig ito sa kanya at naghihintay ng kasagutan. Pag-iisipan ko, Daniel. Bigyan mo ako ng 2 linggo. Pagbalik ko dito, ay sasabihin ko sa iyo ang sagot ko. Sumagot ang doktor na hindi ayon sa kagustuhan ni Daniel. Naintindihan ko, maikli niyang sagot. Nang matapos ang kanilang usapan, ay dali-dali bumaba si Margarita habang iniisip ang mga narinig. Gagawin kanino? At ano? Sa akin ba? Patuloy sa pagkabog ang kanyang dibdib. Sa isang gabi lang, ay marami siyang revelasyon na nalaman. Panigurado, hindi na naman siya makakatulog nito. Daniel, maghubad ka na. Ito mga salitang bumungad sa umaga ng Ginoo habang hawak na Margarita ang kanyang pantaas. Hindi na mapigilang mumula, pero pilit itong itinago mula sa kanya. Kaya ko na ito, Margarita. You don't need to. Pagpapabigla si Daniel sa babae. Daniel, please, let me do this for you. Pakiusap niya sa Ginoo. Kung kaya naman huminga na lang ito ng malalim at sumunod sa kanya. Nang kumalma na si Daniel, ay unti-unti niyang tinanggal ang t-shirt nito. Nakaupo si Daniel sa bandang gilid ng kama upang maabot siya ni Margarita at mapunasan ang kanyang buong katawan. Pero sa kasamaang palad, ay nadulas ang dalaga sa tubig.
na kumataas mula sa palanggana ng kanyang nilapag kani-kanina lamang at sa kanyang pagkakatulas ay napaibabaw siya sa katawan ni Daniel at napasubsob siya sa dibdib nito sa pagnanasang maiwasan ng mga paa nito na may sugat. Nang mapansin nito ni Daniel ay agad niyang hinila at sinalo ang babae kung kaya naman napaibabaw ito sa kanya. Sa pagkakataong ito, tahimik ang dalawa at halos walang gustong gumalaw. Ang tanga mo, Margarita. Ito na lamang ang gagawin mo. Hindi mo pa maayos. Paano kung magalit si Daniel sa'yo? Pagkaklas ang kanyang isipan. Ano ba, Daniel? Kumilos ka. Baka mamaya ikaw na magawa mo sa kanya. Bakit ba kasi? Ayaw tumigil ang puso ko sa pagtibok na mabilis. Ito naman ang nasa isip ng Ginoo. Para silang tuliro, pero hindi alam ang dapat ikilos. Nanatili sila sa ganung pwesto ng halos 1 minuto. Nagtagpo ang kanilang mga mata, habang ang kanilang mga labi naman ay halos magdikit na. Matinding init ang para silang naramdaman. Init ay nahanap ng kanilang sensualidad. Mabuti na lamang at pumukas ang pinto, kung kaya naman napuko ang atensyon ng dalawa sa taong nagbukas ito. Nang bumungad naman sa kanilang ganung posisyon, ay kanya-kanyang takip ng mga mata ang dalawa. Ay, sorry boss. Wika ni Roger. Balik na lang kami mamaya. Dagdag pa ng isa. Tumigil kayo. At kayo na ang tumulong sa akin dito. Siguro naman ni Daniel at tila na masmasan sa kanilang pagdating. Margarita, makakaalis ka na. Mamaya na lang ulit. Salamat. Malimig na pamamaalam nito. Kung kaya naman, lumabas na lamang siya sa sobrang kahihiyan nang dahil sa kanyang kapalpakan. Dumiretso siya sa hardin upang magpahangin. Umupo siya sa bakal na upuan. Inalapat ang kanyang likod sa sandalan at tumingin sa kalangitan ng noon ay malilim. Margarita, hanggang kailan ka ba walang gagawing tama? Gusto mo rin bang pagsawaan ka ni Daniel? Kagaya ng dati mong asawa, sabi niya sa kanyang sarili. Bigla na lamang siyang napaluha na maramdaman ng sakit mula sa mga sugat sa kanyang balat. Kapag naarawan kasi ito, ay may kaibang kirot na dumadampi sa mga ito. Sa tuwing naalaala niya ang katakasilan ng kanyang kakambal at ang dating asawa, parating sumusumpong ang hapdi ng kanyang mga sugat. Mga hayop sila, magbabayad kayo mga baldamesa. Napuno na naman ang galit ang kanyang puso at muling pinangako sa kanyang sarili. Ang kahatulan na siya mismo ang magbababa. Iniiling niya ang kanyang ulo, pero sa ngayon ay kailangan ko man mag-focus kay Daniel. Kailangan ko siyang pagsilbihan habang nagpapagaling siya ng sugat, nang gayon ay hindi siya manawa sa akin. Gagawin ko ang lahat para tulungan siya. Ilang araw na pinagsisilbihan si Daniel, mapaaraw man o gabi, siya ang tagapag-alaga nito. Kung kaya naman, hindi nila maiwasang mapansin ang mga mabubuting katangian ng isa't isa. Sa sapantahan ng babae, si Daniel ay masungit at mailap sa mga tauhan, maging sa akin man. Pero siya ay may malambot na puso. Maalalahanin siya, pero hindi nito ipinapahalata. Ito ang naiisip niya habang pinagmamasdan si Daniel na nakataas ang paa habang nagko-computer sa hardin isang hapon. Habang si Daniel naman ay palihim din na sumusulyap sa babae. Mahilig siguro siya sa mga bulaklak. Lagi kasi na binibisita at kinakausap ang mga ito. Hindi ko man makita na matagalan ng magandang anyo ni Margarita dahil sa kanyang mga pilat. Pero nanatili siya mabuting tao. Ano niya sa sarili? Napapalatak siya. Masyado siyang mabait. Kaya para siyang tutang itinapon na lamang ng mga hayop na baldamesa. It made me want to protect her even more. Kahit hindi ko sa kaano-ano. Hanggat maaari, gusto kong protektahan ang pagka-inosente niya. Pero paano ko gagawin iyon kung siya lamang ang susi sa pagbagsak ng mga baldamesa? Napakunot ang kanyang noo habang nakatitig sa nakangiting mukha ni Margarita. Anong pagkakaiba ko sa mga baldamesa kung gagamitin ko rin lang ang masilak niyang puso? Lumipad ang isipan ni Daniel kaya hindi niya narinig ang tawag ni Roger na kanina pa sa kanyang likuran. Nang tinapik siya nito, ay saka lamang bumalik sa realidad ng kanyang diwa. Bossing, ganda ba ng view ha? Pangaasar pa nito. Tarantado ka talaga, Roger. Ano bang pakay mo? Pabalang niyang sagot. Napakamot ang ulo ng tauhan. Joke lang, bossing.
Andito na si Robles eh. Sigurado na ba kayo? Oo, Roger. Kailangan masimulan natin kaagad. Kakain tayo ng halos 2 taon lang sa preparasyon na ito. Walang makakapagsabi. Baka mamaya, lalong lumakas ang mga demonyong iyon. Galit niyang sabi. Napahampas pa siya sa mesa na nasa kanyang harapan. Kaya naman natigilan si Margarita sa paglapit sa kanila dahil nagulat ito sa pagdabog na reaksyon ng Ginoo. Ano kayang pinag-uusapan nila? Bakit seryosong-seryoso at tila galit itong si Daniel? Pasimple na lamang siyang umupo malapit sa kanila habang kunwari ay inasikaso ang mga halaman sa hardin. Ilang saglit pa ay nagsalitang muli si Daniel. Sinabi ba niya kung magkano magagastos? Magagastos saan? Paalihim na tanong ni Margarita. Sumagot naman si Roger. Sabi niya, kayang-kaya mo raw iyon. Ang problema ay kung papayag si... Naputol ang pakikinig ni Margarita na mapansin niya. Nakatingin sa kanya si Daniel. Hala, gulat itong sambit sa sarili. Nahalata kaya ni ako? Patay. Pag-alala lang sabi nito. Iniiwas siya agad ang tingin mula sa Ginoo at bumalik sa paghahardin. Pero lumapit sa kanya si Roger. Ilang sandali pa, kanalabit siya nito. Hoy, bati pa nito. Ay kabayo, gulat niyang sabi. Grabe ka naman. Pagtatampo ni Roger sa kanya, nakasimangot ito. Sorry na, ginulat mo kasi ako. Paliwanag niya rito habang tumatayo at nagpapagpag ng bestida na nalupaan ng laylayin nito mula sa kanyang pagkakaupo. Ano ba yun, Roger? Pagmamaang-maangan pa niya. Ngumuso ang kausap niya patungo sa Ginoong nakaupo. Tawag ka ni Bossing. May iuutos ata. Walang pagkatubiling lumapit ito. Daniel, tawag mo raw ako. Nabubulol pala yung wika na alam na tila may kasalanan siyang ginawa. Iniangat ang Ginoo ang kanyang mukha at nagwika. Ipagtimpla mo nga ako ng kape, Margarita. Gusto ko kasi yung timpla mo sa akin ng mga nakaraang araw. Nakangiting bati nito. Namula agad si Margarita. Ang puso nagtatalon sa tuwa. Hoy Margarita Pineda, ikalma mo ang puso mo. Kape lang iyan. Pag-imbisi niya sa sarili. Bago umalis ay ngumiti ito. Sige Daniel, sasarapan ko ulit para sa'yo. Papalakad na sana siya nang tawagin siyang muli nito. At pakihatid sa study room. May pag-uusapan tayong mahalaga. Seryoso ang mukha nito. Kaya ang tanging nasabi na lamang niya ay, sige Daniel, bibilisan ko.